Hello, this is our second video about studying technical analysis. So, kanina yung una kong tinuro is about the identifying the uptrend, downtrend, and sideways. And now, moving on, punta tayo sa learn how to identify support and resistance. Although meron akong vlog nito before pa, tsaka meron na rin akong first na video sa YouTube, but I will try to make it very simple. Isa-simplify ko po siya para sa iba at i-compile natin dun sa website. So, number 2 na po tayo. So, ipakita ko siya sa chart. Hindi ko nadamihan yung kwento ko. So, let's see. Support and resistance, supply and demand. Yan, mahalaga po yan. Yan ang mga unang inaaral sa chart. Iniisa-isa ko po sa inyo para hindi lagtaw-lagtaw. So, take this opportunity kasi alam niyo po, yung pagtuturo ng ganito hindi po talaga libre. Ito lang talaga, mahilig ko talaga itong magturo. So, how to identify support and resistance. Alam niyo po, meron pong gumagamit ng support and resistance by, sa isahin niyo po support and resistance na guhit lang by lines. Second, may gumagamit ng support and resistance by moving average. Third, may gumagamit ng support and resistance by Fibonacci. So pag yun pong tatlo na yun marahil meron pang iba, pero po yun yung pinaka-basic. Support and resistance by lines, or some may use zone area para hindi lang, kasi minsan pag guhit lang, hindi minsan tinatamaan, hindi na-hit yung buying mo. Kaya yung iba, naglalagay sila ng zone. I will show you. Pakikita ko po sa inyo. Support and resistance by lines or by zone area. Second is by moving average. And third, by Fibonacci. So, yun muna, dun muna tayo. So, how to identify the support and resistance? Yung support kung saan sumasalo, o bibili, or magte-test buy. Kung saan nandoon yung meron demand, nandun yung mga buyers, nandun yung mga investors, nandun yung mga sasalo ng stock. So, ano naman yung resistance? Resistance, kapag nandyan yung supply na ibubuhos kasi nakakuha sila sa support, ibubuhos nila sa resistance or magpa-profit taking sila sa resistance. But it could be magkaroon ng breakout. Ang tinatawag nilang BOBO or BOBO, buy on breakout, if mababasag yung resistance. Pero usually, nagkakaroon lagi ng mga fake breakout Kaya, nagsa-sideways uli, parang ganun. So, support, nandyan po yung demands. Resistance, nandyan yung supply na ibubuhos. Ano po? So, dahil na sinabi ko, dahan-dahan lang ko. So, papakita ko sa inyo yung kung paano i-identify yung support and resistance by lines. So, dito lang ako sa PSEI Pero, alam niyo po, lahat ng nasa stock market, dapat alam po yan. Number 1 yan. Yung uptrend, yung knowing the trend naman, walang mahirap Pero itong support and resistance, sa iba mahirap to, pero hindi to mahirap. Dapat kasi kapag trader ka, by visual lang, makita mo, by your eyes, talagang pag hindi mo na nidguhitan, pag tingin mo pa lang, alam mo kung nasaan yung support line mo at resistance line mo. Hindi yung magtatanong pa. Walang trader na nagtatanong kung saan ang support at resistance. It's either kaya ka nagtanong wala kang chart or nasa trabaho ka. Pero yung hindi mo alam, dapat alam mo. Given yan. Okay. So, I will show you. So, paano malalaman dito yung mga support? So, number 1, ito support yan. Ito yung huling support yan dito sa pattern ng PSEI. Yan ang last dyan. Kasi yan yung lows which is the 6,000 level. Tama. Susunod na support dito. Yung alam mo yun, yung magtatama-tama yung mga candles. Ganyan. By lines ang ginagamit ko po Diyan. Kita niyo yung iba hindi tumama, di ba?
Hindi tumama sa wick. No. Tapos, ito pa. Actually, dito yan. Pwede yung simulan dyan. Pupunta rito. Tapos, kung nakita nyo, meron siyang pattern, di ba? Head and shoulders nga na sinasabi, pero wag natin pag-usapan yon. Pero yung pinaka-high niya, dito, which is, we will consider this as resistance. Ito yung pinaka 52-week high na tinatawag, yung pinaka mataas na naabot ng PSEI, and dito yung resistance. Kaya kita nyo, pagdating dyan, is, it's either may mga nag-profit take, lalo sa mga index stock, ayan siya, nauntog siya dyan. Kaya wala pang breakout ng sinatawag. Kaya, yan yung resistance, tapos ito uli yung support natin, ganun lang yan. Nauntog sa kisame. Ito yung floor sa HEG. Titignan natin dyan, sa support 1 na yan, kung mababasag siya, kung magbabounce siya. Ganon. Ganyan. Pero kung, kasi ang sabi ko nga sa inyo, support by lines, moving average, and itong support by lines, ang ibig sabihin niyan, yung kandila po ang ginamit kong mga suporta. Kandila. So, ipapakita ko naman sa inyo kung, kasi nga minsan hindi talaga ma-hit yung lines. Pag strong talaga pa yung trend, nag-pullback lang, hindi ma-hit yung mga linya. Ang ginagawa talaga ng iba is by support zone or resistance zone level, ganyan ginagawa nila. Para malalaman nila kung still good, nandun pa sila sa zone ng buying o nandun pa sila sa zone ng support or sa zone ng resistance. Yan, ginaganyan po nila. Meron kang zone. Ayan ang zone. Ayan. Kaya, mula rito sa taas ng guhit na to, ng rectangle na to, hanggang dito, they identify it as their support. Lahat yan pasok sa support nila. Hindi lang sila basta sa iisang guhit. Now, tapos ito, pwede rin dito. They will make, pinagbabatayan po dyan yung mga buntot ng kandila o yung wick ng kandila. Diyan naman ang resistance. Ayan. Kasi sinukat natin sa mga wick. Tapos dito, pwede na naman din dito na gamitan ng zone area. Na hindi porke nagbagsak ng 2-3 ticks is mali na yung support mo. Hindi ganon. Maaring yung support mo or resistance mo is different sa ibang traders because hindi porket magkaiba kayo ng support at resistance is may mali na. Hindi po ganon Abutin natin dyan sa wick. Ayan, pwede yan. Ganyan. Yan ang sinatawag na zone. Support and resistance by line, support and resistance by zone level na ginamitan natin ng kandila. Kandila ang ginamit natin para ma-identify siya. So, the low of the PSEI is here in the 6,000 level. So, titignan natin yan kung in this area, in this line, or in this zone is magbabounce siya. Ganon yung pagbabasa ng mga charties. Ganon po lang binabasa yan. Paano mo guguhitan? Tignan mo kung ano yung dating high para makita mo yung resistance mo. Paano yung support? Tignan mo yung dating lows. Ganun lang po siya. So, ipapakita ko naman sa inyo by moving average. Remove natin yung drawing tools. So, some use moving average for their support or resistance. I will show you. As of now kasi is, si Pasay kasi matagal na nag-up, diba? Nung early January, matandaan nyo yung post ko nga na yung writer, handa yung may pera na ba kayo para bumili ng blues.
So, at the 6.5 level, do sa last drawing ko ng Fibonacci, sa 6.5 yung forecast ko ng bounce. But, kung hindi kayo Fibonacci user, pwede niyo pong gamitin ang 9 days moving average, which is the color blue. Kasi mas, kung baga, sa 20 kasi, kung yung 20, mas maaga yung 9. Ito talaga yung naaral ko siya. 9 days moving average. It's either here ka palang papasok, which is hindi naman bad. Pagpasok, pagsalo ng moving average sa candle, is you will do your first buy. Pwede yun. And then, why I use 20? Kung napapansin pa ng mga dating trader, meron ako laging nilalagay kung magagaling kong mag-decipher yung mga mata nila, is makita nila meron tayong sa chart na 920 moving average, which is I call the confirmation. Parang ganun. Nung first buy, at the 920, kasi pag minsan ang nangyayari sa mga crossover is nagsasell yung iba. So, kapag nag-sell sa 920, you will find your support at pwede ka dumag-add. Pero ito lang is, isa pang nito, kahit na binuhusan o may nag-profit taking, is confirmation siya na meron tayong trend. Kung bumili ka dito sa first buy, second buy, nabuhusan, hanap ka ng support mo. Then, these two can be now your support. Ayan, nandito yung support natin. Kita mo, nabasag dito yung moving average 9, but still the 20, the MA20, still intact pa rin siya, hindi siya nababasag. So, kung ganyan ang sinusunod mo po na system by moving average, hanggat hindi nababasag yung 9 or yung 20 MA mo, mag-hold ka. Bakit? Kasi yun ang sistema mo. But, palaging sinasabi ko, it is your call. Nasa inyo pa rin po yan, nasa trader, kung ano yung plano nyo. Hindi porket sinabi ko, yun ang gagawin nyo. Palagi nasa inyo ang huling desisyon, ang huling say. Nasa inyo lagi yung call, at kung paano nyo pa palalaguin yung sistema. Yung system na ito. So, kapag dito, ang dalawang support natin, kung hindi kayo marunong magguhit ng linya, hindi nyo makita, is here. Either sa 9 or sa 20. Hanggat nandyan yan, we will still hold. Kapag nabasag, no, tapos na tayo. Parang ganun. Ganun yung kwento. So, dyan tayo. Pero isa 920. Tapos, kasi pwede naman bumili ka na lang uli eh. Kung ang support mo by candles is this last low. Yan yung latest na low ng kandila. Yan. Sa week na, itong nakaraang week. So, dyan ka. Sana hindi kayo nalilito. What I'm trying to show is kung paano ka papasok sa isang downtrend, kung saan ka bibili, kung hindi ka marunong mag-Fibonacci. Sa downtrend kasi, yung downtrend talaga na stock, napaka-effective ng moving average, MA9. Pwedeng pagkakitaan siya talaga. Pero sabihin ko sa inyo, maaaring alam niyo pumasok, pero ang pinakamahalaga pa rin exit. Dapat kung may entry, may exit plan kayo. Kasi, alam mo nga, tama nga yung entry mo, hindi ka naman nakalabas. Kasi hindi mo alam kung saan ka lalabas eh. Hindi mo, baka tataas pa, mga ganun ka. Kasi wala kang sistema sinusunod eh, puro baka-baka lang eh. Kaya nga, yan din ang gamitin mo. Kung mababasag yan, dahil yan ang system mo, wala tayong magagawa, yan ang sistema mo eh. Palaguin mo na lang, improve mo na lang next time. So, I hope I'm clear with that. So, pakita ko sa inyo yung sa Baita. Na-post ko to, hindi ko alam kung, pero hindi ko sinabi yung about sa 920 crossover. Pero, sinabi ko dun sa post ko is talagang, it's a buy. Meron din nag-text sa akin noon. Thank you dun sa kanyang message na nag-iipon siya ng Baita. This is about Baita. Kita niyo po yung sobrang downtrend. Sobrang downtrend. Tapos nung biglang pumasok yung 9 days moving average, it could be your call, your entry. Pwede nyo yung maging entry.
Sabi ko nga, kung mag-entry ka, dapat may exit plan ka. So, nung nagkaroon ng confirmation by 20 days, moving average, o pumaibabaw yung 9 sa 20, nag-crossover sila, nagkaroon ng pullback. Kasi nga binubuhusan ng crossover. Kaya minsan, alam mo, natatawa kayo sinasabi na may crossover na bilihan, bilihan na. Ang nangyayari sa crossover, kasi wala silang support, nabibili nila minsan yung sa taas. Hindi nila alam buhusan yon. Yung mga nagsasabi na crossover bibili, natatawa lang ako minsan. Bibili ka, pero hanapin mo muna yung support mo para mas maganda, para hindi ka lang maipit. So, moving average 9, then the 20 crossover, which is the confirmation, plus binuhusan, and the 9 didn't hold, but still you have your 20 days moving average, which is your second support. So, it's either naka-hold ka pa. Kasi nga, ang 9 days moving average mo is nasa 188, ira-round off mo, pwede mong i-round off yan ng 190 as your support. And then second support is sa 182, round off mo is 180. Ganun lang po. Kung nakapasok ka sa 9, tapos sa confirmation ng 20, tapos kahit paano may profit na yan. Then, pwede mong i-follow yung trend. This is your support. Support mo na yan. Pwede rin siya maging resistance kapag nasa ibabaw siya ng kandila. It's your resistance then. Downtrend yan kapag nasa ibabaw. Simple lang naman po, di ba? I hope na... Pero as always say, right, dun sa lumang vlog ko ng MA9 na basic, kapag sideways, napaka-tricky niya, ang tawag doon is parang may turbulence, alam mo yon, choppy. Ang choppy niya. Pero kita ko talaga siya sa mga nagda-downtrend. Kaya lagi akong tumitingin kung ano yung downtrend. Sa mga naglo-long term, pwede nyo rin pong gamitin yung 9, moving average 9 para magdagdag sa inyong stock. Doon kayong pagdagdag, pwede nyo rin gamitin. Pwede nyo gamitin para sa timing. But always do your due diligence. Hindi naman po ako perfect. Nagkakamali din po ako. Pero yung sa system na inaaral ko na i-share ko sa inyo, eto po yun. Wala po akong tinatago dito sa pinag-aralan ko na to. And how about LTG? Yun yung tinuro ko kagabi sa FB ko. Hindi ko kasi masend sa Messenger, sumobra ng minutes. Hindi siya pwedeng ma-upload doon. Kaya lagay ko sa Facebook ko. Ito. Wala ako nito, kaya nasa inyo ang call dito. Do your due diligence. Kayo po gumawa niya na parang talagang no? Hindi po ako nananakot or something, pero kailangan talaga alam niyo yung gagawin niyo. Kung basahin natin, downtrend, sinalo ng 9 dito, tinamaan. But in here, ang MA20 is still a resistance talaga na hindi siya from here, nabasag na naman, wala. Kasi yung turo ba, ano ba yun, yung point ng MA20 kasi is yung pababa, alam mo yun, hindi bullish. Pababa kasi, bullish pataas di ba? Kaya hindi good sign. Kasi yung 20, pababa siya. Yung 9, nag-effect siya, you can buy there. But then, after that, if nakabuy ka dyan, sell mo, pwede ka na mag-sell dyan. Not good. It's not good. Kasi yung turo ng 20 MA, down. So, resistance. Pababa pa rin, resistance. Hirap ng LTG, sobrang downtrend, no? So, pag ganitong sobrang downtrend, mag-iingat kayo. Po kayo. So, dito pumasok na naman siya, nasalo na naman. Tapos, ang tutok ng 20 days moving average, tingnan niyo po mabuti, is medyo pataas na siya. Plus, kasi nagaling okay din siya sa volume. But as I've said, di ba, pag nag-crossover, hindi ko na lang ulitin, nasabi ko na naman kanina, pero nasa sa inyo lahat ang decision, gagawin nyo na sistema. Kunyari, nakapasok ako dito sa 9 days, sa 9 MA, malalim yung base ko. Should I take profit na ba sa crossover or I should hold because meron pa akong conviction na nandito yung support ko? Ganun po yung mga iisipin nyo. Ganun yung ilalagay nyo sa system nyo. Kung magbebenta kayo or
magpa-profit taking kayo or bibili na lang kayo ulit kung kaya nyo ba yung ganong market timing. Ganito naman po ang resistance nito, combined lines. Yung Fibonacci pala, hindi ko dapat isama rito kasi maanong pag-aaral yun is mahaba. Masyado na itong mahaba. So, nag-identify ako dito ng SNR by lines, buying zone, by candles, and by moving average. So, dito, meron siyang resistance 1, resistance 2. Yan. Tignan natin kung kapag nag-crossover si 920 is magkakaroon uli ng pullback and then maghahantay ka sa support kung good for buy ba siya or what. Tignan mo rin yung volume. Kita mo to, nag-up. Tignan mo volume. Sagad. Wala akong nakitang Dito meron, but still, hindi kinaya yung downtrend. Kasi alam nyo kung bakit hindi kinaya. Hindi rin kinakaya minsan. Kapag ang market o ang index natin, this is sa blue chips, is bearish, kahit gaano kaganda yung kumpanyang meron ka, maapektuhan talaga yan. Sabi nga dun sa Can Slim, na inaral ko by William O'Neill is kahit pa gaano kaganda yung mga stock pick mo, kung ang market in an overall signal sign, in an overall trend is downtrend, 75% of your stock pick matatalo. Tama siya. Kapag market in a whole is bearish, mahirap, talagang mahirap. Ang labanan lang nun yung mga guru na wala, joke. Okay, so, maliwanag naman po siguro explanation ko. How about sa X? Isa pa tong sobrang downtrending to. Yung sa essence in, what is the essentials in trading? Sana po nakita nyo yan, napanood nyo yan. Ito. Now is nagsa-sideways siya. Hindi pa kinakaya. By RSI na ito. Well, you can do kung nakapasok ka naman dito. Kasi mahirap, isa pa sa mga technique is kung may buyback, napakahirap. Totoo lang. Mabayaan mo sila mag-buyback. Ayaw nilang pataasin. Siyempre, kumbaga, ikaw kumpanya mo, tapos binabuyback mo, diba? Siyempre, gusto mong bumili sa mura. Parang ganun lang yung sistema na nakikita ko, ganun lang yung reasoning na nakikita ko. Kung kumpanya ko to, like DNL before, nung nasa something sa 6 ba siya? 6 or 7, I forgot. Talaga, almost 5 pesos pa ata. I just forgot kung nung last year ata yun. Last year. Last 2 years. Talagang sobrang bagsak, tapos bigla silang buyback. Pero yung buyback nila, isang bulto lang. Yung nagsimula na. Ito kasi, inuunti-unti yung bilihan eh. Pero yung DNL lang, bumili din sila sa sobrang murang presyo. Diba? Talino. Ito rin, bumibili sila sa sobrang murang presyo. So, nandyan yung support natin. Kung maglalagay ka ng support by lines, yan dyan sa last week ang iyong support. Dito sa huling week ng kandila. Tapos yan. Nagsa-sideways siya. Kaya sabi ko sa inyo, dapat alam nyo rin yung trend. Pag makita mo yung trend, hanapin mo yung support and resistance mo. Ganun lang yun. Tapos titignan mo rin kung may volume ba. Kasi kung wala namang volume, maghihintay ka talaga dyan. Maghihintay ka. Tsaka may buyback. Medyo iniiwasan ko talaga muna. Mahirap eh. Tamo si Ayon. Puro buyback. Hindi matapos-tapos. So, dun muna tayo sa dalawa. Sa support by lines or buying zone and by moving average. Susunod ko na lang yung Fibonacci. Pangatlo po yon. So, para hindi naman kayo ma-overload, ito muna po yung mga pag-aralan nyo. Para sa susunod is ma-prepare ko yun na maayos. So, this is our seminar for the day. I hope na nakatulong ako. At salamat sa pakikinig nyo. Makinig lang kayo at magamit nyo mabuti. Tapos gamitin yung pagtulong sa iba. Sama nyo rin ako sa prayer nyo. Yan, magiging masaya na ako. Maraming salamat. Thank you sa pakikinig. And God bless us all. Long live the Empire.
Bye-bye.